Maraming tao ang hirap sa pera. Akala natin ito ay dahil maliit ang kita. Pero if we dig deeper, meron palang nagaganap na financial mistake na paulit-ulit na nangyayari. Ang problema, bihira itong napag-uusapan. Kaya ngayon, sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga financial mistakes na paulit-ulit nating nagagawa. Kasama na ang mga importanteng aral na matututunan mo sa video na to. Kung gusto mong maging mas maganda ang decisions mo when it comes to money or ang financial decisions mo for the year 2026, this video is for you. Let's now move on. Ano nga ba ang mga financial mistakes na ito? Number 1, walang financial education. Marami sa atin ang hindi naturuan when it comes to budgeting and interest rates sa mga utang or debt. Kaya marami tayong mga financial decisions na ang base lamang ay emotions and influence from other people. At ito ay hindi binabase sa mga malinaw na plano. First lesson natin, ang kaalaman tungkol sa pera ay hindi luho, kundi ito ay basic life skill na dapat matutunan ng lahat. Mistake number 2, maling paggamit ng credit card. Katulad ng napag-usapan natin sa latest video natin na hindi dapat minimum amount lang ang binabayaran natin. Maraming nag-aakala na basta nababayaran ang minimum amount, okay na. Lesson, again, I reiterate, ang credit card ay isang financial tool. Hindi ito income at hindi rin ito kapalit ng emergency fund. Mistake number 3, emotional and impulsive spending. Marami tayong na-encounter na problema kung ang spending natin nababase lang sa emotions and pressure. Tignan natin to. Kung minsan kapag tayo ay stressed, kapag tayo ay disappointed, kapag tayo ay may problema, madaling mag-spend, madaling gumastos na wala sa plano para lang ma-attain ang panandaliang relief or panandaliang ligaya. But at the end of the day, especially pag dumating na ang ating mga sawa, it will only be during that time that we realize na hindi mo dapat ginastos ang ganong amount. Remember this one, kapag ang paggastos ay based sa emotion and impulsive spending, kadalasan ito ay may long-term consequences. Lesson, hindi lahat ng gastos na nagpapasaya sa iyo ngayon ay makabubuti sa hinaharap. We have to remember, hindi sapat kahit ang malaking kita kung walang disiplina. Mas mahalaga ang planning kaysa impulse. At ang unang hakbang sa pagbabago ay ang pagharap sa totoong financial situation ng isang pamilya o ng isang tao. And also remember this, ang financial stability ay hindi biglaang nangyayari. Ito ay nagsisimula sa tamang kaalaman at tamang desisyon. Call to action, simulan natin ang taong 2026 by having the right decision in our spending. Again, uulitin ko, ang tamang paggamit sa ating mga credit card ay hindi nababase sa emotion at impulsive spending. Hindi dahil stressed ka, disappointed ka, may problema ka, sometimes we are being pushed to spend without proper planning just to have panandali ang kaligayahan or para lamang makalimutan mo ang mga pressures, struggles, and trials that you are facing. But then again, as what I've said, kailangan lahat ng plano ay nababase sa financial status ng isang tao. At huwag na nating gawing basis ang mga emotions natin or ang impulsive spending, alisin na natin yan sa ating vocabulary because eventually, tayo rin ang magsasuffer in the future. I also know some of my friends and people
who have done those things suffered the consequences at mas mahirap ng lusutan dahil marami ng utang na hindi nabayaran. At dito nagsisimula yung nababaon sila sa utang. Sabi nga ni Miss Vilma Santos, eto, panoorin natin. Sweldo mo, 10,000. 10,000! 10,000? Anong nangyari? Bakit ho? Binayaran ko ang Citibank mo. Buo. Mahirap yung minimum lang ang binabayaran mo. Mas lalo kang mababaon. 30 ka na. 28 lang po. Kahit na. Iba pa rin yung meron kang financial freedom. At ano ang takeaways natin sa movie na yan or sa short video na yan? Hindi sapat na minimum amount lamang ang binabayaran. And takeaway number 2, mas maganda kung meron kang financial freedom. May problema ka ba sa iyong credit card? May mga utang ka ba sa iyong credit card na hindi mo pa nabayaran? Please comment dito sa ating comment section. Let me know so that I know what to advise you in the next video. So ganyan lang ka-short or ka-igze, ka-short talaga. Ka-igze ang ating video for today. Sana meron kayong natutunan. Those mistakes that I have mentioned, sana hindi nyo gawin. At kung sakaling nagawa ninyo in the past, sana huwag nyo nang ulitin. At kung ang kailangan nyo naman ay advices para i-resolve ang mga problemang you are undergoing right now, so please let us know. We have videos uploaded in the past na kung saan marami kayong matututunan. Otherwise, I can also make a video in response sa mga kailangan nyong tulong. Thank you so much for watching and for tuning in. At sana yung mga nagda-drop by lang sa ating YouTube channel na hindi pa nag-subscribe, sana makapag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. And please tap the notification bell down there so that you'll always be notified kapag meron tayong bagong video. Remember, if we start our credit card journey this 2026 right, then we will end this year right as well. Remember, God is faithful to you and His promises endures forever. I know that God is going to provide everything that you need. All you have to do is to trust Him completely. Kahit anong klaseng problema meron tayo sa buhay, remember that life is beautiful because God is so good. Bye everyone!